Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our topic is all about Antichrist, and our Bible reading is all about 1 John chapter 2 verse 18, NA version. Dear children, this is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even though many Antichrists have come, this is how we know it is the last hour. So, tungkol saan nga daw po yung verse na ito? So, ang verse na ito ay nagsasaad ng babala ni Apostol Juan sa mga mananampalataya tungkol sa mga Antichrist na lumitaw noong unang siglo. So, ang mga Antichrist na ito ay may mga huwad na guro na itinatangi ang pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo. So, ginagamit ang termino upang tukuyin ang sino mang laban kay Kristo at sa kanyang mga turo. So, dadako tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the Antichrist was mentioned only in 1 and 2 John. So, ang salitang Antichrist ay eksklusibong ginamit ni Juan sa kanyang mga sulat. So, tinutukoy nito ang mga huwad na guro na lumalaban kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo. So, second is yung Antichrist live in the 1st century. So, ayon kay Juan, marami ng Antichrist ang dumating sa panahon ng unang siglo. So, ang mga ito ay aktibong lumalaban sa pananampalataya sa pamamagitan ng maling aral. So, last yung is the Antichrist is not to be feared. So, hindi kailangang katakutan ng mga Antichrist dahil si Kristo ang nagtagumpay na sa kasalanan, kamatayan at kasamaan. So, ang mga mananampalataya ay tinawag na maging matatag sa pananampalataya at huwag magpadala sa takot. So, ngayon dadako tayo sa ating application. So, yung first application is study the Bible exegetically. So, dapat natin pag-aralan ang salita ng Diyos ayon sa orihinal na kahulugan at context nito. So, iwasan natin yung mga maling interpret na nagdudulot ng kalituhan at takot. Second is avoid reading exegetically. So, wag ilipat ang sariling opinion o haka-haka sa pagbabasa ng Biblia. So, hayaan ang salita ng Diyos na magpaliwanag ng sarili nitong mensahe. So, last is be confident of the triumph of Christ and His Great Commission. So, dapat tayong manatiling matatag sa pananampalataya sapagkat tiyak na magtatagumpay ang plano ng Diyos sa lahat ng bansa. So, magtiwala sa kapangyarihan ni Kristo upang dalhin ang kanyang liwanag sa sanlibutan. So, ngayon nadako tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about what will happen to the world as the nation are being discipled and becoming obedient to Christ. Excuse me. So, habang ang mga bansa ay natututo ng salita ng Diyos at nagiging masunurin kay Kristo, ang mundo ay unti-unting mararanasan ang pagbabagong dala ng kanyang kaharian. So, yung magiging mas maayos ang ugnayan sa pagitan ng mga tao at ang husay, kapayapaan at pagmamahal na ay lalagana. So, ang mga mananampalataya ay magkakaroon ng mas malalim ng pananampalataya at magiging masigasig sa pagbabahagi ng ebanghelyo. So, sa huli maghahari si Kristo sa mga puso ng tao at makikita natin ang katuparan ng kanyang mga pangako. So, ang magkakaroon ng mga malaking pagkakaisa sa pagitan ng mga mananampalataya ay iba't ibang bansa na nagre-resulta ng pagpalaganap ng ebanghelyo hanggang sa dulo ng mundo. So, let's pray na po. Lord God, salamat po sa iyong tagumpay laban sa kasamaan. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong kapangyarihan at sumunod sa iyong kalooban. Lord God, gabayan mo kami sa pag-aaral ng iyong salita at bigyan ng lakas upang maibahagi ito sa iba. Lord God, naway matagumpay ang iyong kaharian sa buong mundo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.